A pleasant afternoon to all of you, fellow brothers and sisters. So, welcome to the 20th second episode of the Adventist Youth Online Ministry. So, help me welcome my co-hosts who are here with me, Brother Ellie and Sister Meg. They are here right now with us. So, these are my lovely co-hosts ever. So right now we have a lot of things to thank God, not just because it's Christmas, no, but according to our fellow brothers and sisters out there. But fortunately, God has given us another round to discuss another very interesting topic. Right, Brother Ellie and Sister Meg? I couldn't agree more, Ate Taj, since we are going to discuss about the origin of Christmas. And I really hope that the Holy Spirit will guide our tongues as we tackle about this. You know, many of our brethren, even diri sa ang church, open-minded sila aming Christmas. So, in our discussion, we are going to discuss the first Christmas. How do they celebrate it? And until now, ngano gina-celebrate nato na siya. So be sure to tune in with our discussions later on. Right, Brother Ellie. So let us definitely pray that God will be with us throughout our discussion. Kay this topic is very sensitive. Where first of all, I would like to remind you to please like our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. So before anything else, let us now begin with our song service together with the opening prayer. Naglalakaw
There's a person who is aching and in need of someone's care. And I know that you would help them if you only were aware. There is no way we can brighten every sky that's turned to gray, but a smile or expression just might make somebody's day. So put your arms around your neighbor, say hello to someone new. Bring a gift of love that's from above. There's so much you can do. And if someone comes to greet you, don't be surprised that they love you. 'Cause together we are one in the sun. In the times when you feel lonely, or you wish someone would call, don't just sit there feeling sorry and not do anything at all. Lose yourself in helping others. Try to brighten someone's day. See how serving makes you happy and how cares just melt away. So put your arms around your neighbor. Say hello to someone new. Bring a gift of love that's from above. There's so much you can do. And if someone comes to greet you, don't be surprised that they love you. 'Cause together we are one in the sun. 'Cause we are all brothers and sisters, linked together through our Father's plan. And I know that the Lord wants to bless us if we're doing the best we can. So put your arms around your neighbor. Say hello to someone new. Bring a gift of love that's from above. There's so much you can do. And if someone comes to greet you, don't be surprised that they love you. 'Cause together we are one in the sun. Yes, together we are one in the sun. Sa dili pa magsugod ang maong programa, atong idokong atong mga ulo alang sa pagampo. Amahan mo lang itnon, nining mga taknaa, kami nagaday katya kanimo, nga din ikaw may tag-iya sa among hinluman kinabuhi. Ginoo, kami nagapangay kapasiloan. Diin man kami nakalapas dya kanimo. Ginoo, kami naghangyo sa imong kapasiloan nga diin ang imong paghugas kanamo sa pinagis imong dugo magalimpyo kanamo. Ginoo, kami nagapasalamat nga nini mga takna kami magapaminaw sa maong mensahe nga diin kini makatag kanamong dugang inspirasyon kadasig nga diin samtang kami nagalakat ning mga gutloa kami nagapamalandong da kanimo. Ginoo, ining mga takna kami nagadol da kanimo, nagahangyo sa katin-awan nga diin ang mga pulong nga among mapaminawan kini yung pagasalaon pinagi sa balang espiritu nga diin magahatag kanamo giya sa pagtulunan nga mong pagatuan nini mga takna. Ginoo, yung tanang ginasali ko dilang sa ngalan sa luwas. Amen.
Again, we're back, everyone. So, of course, thank you so much for the beautiful song that we have heard this afternoon. That was definitely a good song, fellow brothers and sisters. So, right now, let us find out what is happening in our country and world today. Brothers and sisters, welcome to The World Said. Okay, so what is exactly happening right now, Brother Ellie and Sister Meg? So for the first headline that we're going to hear, brothers and sisters, landslide hits NGCP Bislig substation. Power restoration works ongoing. Brothers and sisters, this is sad because this was from last na activity na typhoon diri sa ato ang dapit diri sa Butuan. So there was a commotion dyan sa ato ang power lines, and indeed we never know kung kanus adyo ta ma-power out, brothers and sisters. And for me, lisod kayo siya nakahimtang kung kita maputlan na kurinti, labi may instances na we're going to need it in our school, in our work, and in that situation, kung wala tayo power, it would be a problem for us to contact with the authorities. That is why, brothers and sisters, it's a great recommendation for us to prepare for whatever power interruptions or unsa pay mga calamities na itong ma-face. Kay grabe na ba ang sitwasyon yun. And not just in terms of what we have right now that we should be prepared, but even in ourselves. Because according to Matthew 24:44, therefore be ye also ready, for in such an hour as ye think not the Son of Man cometh. So let us be ready for the Lord's coming. Because like what happened right now, you never know when will he come. So get ready like 24/7 every day in our lives. Okay, thank you so much for the first headline, Brother Ellie. Moving on to our second headline, fellow brothers and sisters. This is actually a very recent headline. This is a Filipino mother, son shot dead by off-duty policeman in a row over noise laid to rest. So this is a very heartbreaking and sad headline, because I myself, the moment when I saw the actual footage of how this policeman shot the mother and son, it was a very horrific scenario to watch. Definitely, it was something not really right to see. Okay, so he mercilessly shot the mother and son, and this is indeed a very sad situation, most especially when the family members were interviewed about what really happened, what is the root of the problem. So you can really see when they were interviewed, their eyes, their faces were really in grief. Makita gid nimo sa ilahang mga naong ang sadness yun nga na-feel gid nila, labi na gid nga sa ilang yung atubangan na shot ang ilahang mama og igsuon. Makita gid nimo ang devastation yun, and ma-feel gid nimo nga heartbroken gid kayo sila sa nahitabo, especially when they had to bury already their deceased loved ones. So kani siya nga scenario, fellow brothers and sisters, makita gid nato nga ang usa bitaw ka ang mga people nga labi na gyud og wala si God sa ilahang conversation. That's why it's a very important gyud nga si God naa gyud sa ato ang mga conversations, kay kani palang daan is just one of the many outcomes kung wala gyud Ginoo sa ato mga conversations, di ba? Na ay misunderstanding. I think misunderstanding tong nakitabo sa ilaha nganong ning abot pa sila sa punto, specifically the cop, gipusil gid niya ang mother and son, which is dapat dili gyud
dapat niya to gihimo. Labi na gyud nga you are someone from higher education, nga ikaw kuan ka mas kanang vast pa ang imuhang education level kaysa sa ato nga mga tao. I mean, the cop should have done something better. He's better than that. Nga nganong gipatay pa man jud niya. So, according pa sa ato ang memory verse diri karon, it is found in Ephesians 4 verse 29. Let no unwholesome word proceed from your mouth, but only such a word as is good for edification according to the need of the moment, so that it will give grace to those who hear. Praise the Lord. So atong last nga headline karong adlaw is Mom with COVID-19 delivers baby she was never able to hold. Mom was about to go to heaven. So sad kay ni siya no nga bago pa lang pagawa sa baby, dili na jud niya maila iyang mom. Kay napoy nahitabo diri sa among lugar nga ang iyang mama pagka panganak sa iyaha, namatay pud siya. Namatay pud ang mom niya. Alive ang baby. So kanang murag para sa ako pag dako na ang baby, very hard na kay ni para sa iya nga. Di akong mama niya maibog siya kay ang uban kay naay mama tapos siya wala. Pero let's just say nga kana iyang mom nagabantay na si ila, labaw na nga si God magabantay sa baby kay there's a purpose for everything. Ingon pa sa Psalm 73:26, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion. Okay, thank you so much, Brother Ellie and Sister Meg, for those headlines, no? So, as you can see, fellow brothers and sisters, it's very important for us to know the current events of our surroundings today, so that we will be able to know what is happening. It's very important for us to know what is happening right now para po dili ta ma-left behind, di ba, fellow brothers and sisters? So now let us proceed with our main discussion for this afternoon, which is the origin of Christmas. So like we have said earlier, we really pray nga dapat the Holy Spirit will guide our tongues in discussing this matter, because not all people are very much open to the truth. Labing na gyud nga Christmas, origin of Christmas. I mean, there's nothing wrong with discussing Christmas, no? In fact, kami gani nga naka-experience may Christmas, it is definitely a wonderful and glorious feeling to celebrate Christmas. Pero, that's what the other people say, no? Nga the truth hurts. But one good thing about the truth is it will always set us free. Mo gina ang pinaka-precious gyud nga gift nga ihatag sa truth. So it is said here that Christmas is declared on the 25th of December, and is both a sacred religious holiday and a worldwide cultural and commercial phenomenon. I've celebrated this before, back when I was in SBA. So what is actually Christmas, fellow brothers and sisters? Aside from its enjoyable and indescribable feeling, is there an underlying meaning towards it? Is it really the Christmas we know right now, or is it something else? Let us find out through our first data. So I will be the first one who will reveal to us our first data this afternoon. This is the origin of Christmas. So ang pinaka-origin gid sa Christmas, fellow brothers and sisters, started sa pila pa ka BC, before Christ's death, no? So kani siya, the first Christmas actually started way back in ancient Egypt.
So, ang Christmas nga atong gina-celebrate karon, fellow brothers and sisters, isn't really the Christmas. We know nga, mag-gift giving, mag Christmas lights, magpagwapo og mga wreaths, magpagwapo og mga Christmas tree, and especially unsa man gid ang pinaka gina-celebrate gid nato sa Christmas. 'Di ba ang birthday ni Jesus Christ? I mean, that's what Christmas is all about. That is actually the essence of Christmas nga mag-celebrate ta sa birthday ni Jesus Christ. But what is exactly the truth behind it? So, it is stated here, the origin of Christmas has been and continues to be exposed for its original true roots. So, let me read this to you, no? Nimrod, so kailaman mo ni Nimrod, no? Nimrod started the great organized worldly apostasy from God that has dominated this world until now. Nimrod married his own mother, which was Semiramis. After Nimrod's death, his so-called mother wife, Semiramis, propagated the evil doctrine of the survival of Nimrod as a spirit being. She claimed a full-grown evergreen tree sprang overnight from a dead tree stump, which symbolized the springing forth unto new life of the dead Nimrod. See, mo ni siya, no? On each anniversary of his birth, she claimed Nimrod would visit the evergreen tree and leave gifts upon it. December 25th was the birthday of Nimrod. This is the real origin of the Christmas, specifically the Christmas tree, according to the Sabbath covenant. So, kani pa lang, no, this is actually the truth because I have been watching a lot of documentaries when it comes to the origin of Christmas. Kana ba lang Christmas daan, it's very controversial because as we know, kita nga mga Seventh-day Adventists, what's good about us is kabalo gid ta sa truth. Naato ang truth and we are Bible-oriented. And nakita ba nato sa Bible ang exact birthday ni Jesus Christ? No. Wala nato nakita ang birthday gid ni Jesus Christ. Nakabutang ba daig ito nga December 25th? Ang birthday ni Jesus Christ? I guess not. Wala gid ko'y nakita. Sa kapila kung magbasa-basa sa Bible, actually when I was still Roman Catholic, I was very Christmas-oriented. Kaya dili gid kompleto ang akong life kung dili ko maka-celebrate of Christmas. But one good thing about me is siguro love gid pud siguro ko ni Jesus Christ, ni God, because maka-create man gid ko questions sa akong head nga dong tinuod ba gid kaha ni nga birthday gid ni Jesus Christ? I mean, kita sa atong panahon karon, none of us really have known Jesus Christ in person. Labi nga ng mga forefathers nato before, and dili pa gid uso ang mga technology group. How come they come up nga kanang December 25th gid ang birthday ni Jesus Christ? So kani pa lang daan, no, kaning truth sa ancient Egypt. Kaning si Nimrod, ang mama day niya si Semiramis, kani pag yung kaning gi-celebrate niya ang anniversary of his birth nga December 25th, mao gid ni siya di ay ang actual nga Christmas nga atong gina-celebrate karon, which is nakuan lang gid siya kanang daghan kayo mga plot twists aning event, but later on we will find out nganong na kinsa man ginagbuot-buot aning December 25 gyud nga birthday ni Jesus Christ. So mao ni siya ang akong ikastorya sa atong first data for this afternoon. Well, actually, nakita dyan nato no na mo siya ang origin of Christmas. The Christmas was intended to remind themselves about the spirit of Nimrod, no? And also, brothers and sisters, as you have observed, kung tanaw ta sa laing parts of the world, especially in our neighboring countries, they thought that Christmas is more on Thanksgiving season, which is what the theme really is, no, dere sa ining Christmas na season. It's more on giving,
diba, the exchange gift ingana. So it's better, brothers and sisters, na we should keep in mind on what is true. So Yes. regarding jud aning Christmas, di jud na malikayan because it's now embedded in Filipino tradition, no, sa atong culture. Di jud na mahimutang ang isa ka barangay na walay paputukan, pero praise God kay gitugot na jud ni Duterte na ban, no? Daghay paawal na mag-household jud na mga fireworks kay you know what, luwi kayo ang mga kabataan pod na kada Pasko na kabataan na maputlan og kamot, putlan og tiil, tungod lagi sa kahimtang na kanang masubraan na bitaw sa pag-celebrate aning season. So as what you've said, Sister Taj, it's really we're very blessed because we know now that Christmas is not just about the giving. It really goes back to the original roots, which is not from the Roman Yes. era pa nato na hibaw-an, since before pa sa crucifixion ni Christ, before pa ni Christ jud napa jud siya sa ancient Egypt. What about you, Yes. Sister Meg? Okay, so ako fanatic ko kay ko Christmas kay syempre kana kadud nga day maka-receive ka gift, di ba? Di ba, grabe kay na siya ka overwhelming sa imong heart nga maka-receive ka something nga. Dira dyan na siya sa day sa Christmas. Pero we should also consider kung unsa may tinuod, kung unsay nakabutang sa Bible kay not everything diya sa atong culture kay good para sa ato. So we should also consider God's words para mag-advise ato nga dili ni siya okay para sa ato niya murag gi left turn na ta ani imbes pa right ta gipa left turn lang ta nga murag devil in disguise bitaw nga no, it's okay to celebrate Christmas di ba ang devil kay kanang very deceiving kung unsa ang imong murag dautan man ni siya. Dautan pero na siya gift. Siya, okay ra. Kanang ingon ana bitaw, so we should also be secured sa atong tanan nga makabaluta nga basig kuan ra ni siya sa devil or basig hatag ra ni siya para test sa ako ani God ingon ani. So moto dapat kinta and very observant o dapat mag-read jud pud ta og mga articles labaw na sa Bible kay para makabalot ta kung unsa jud ka matuoran. Yes. Grabe no, makita ginato sa atong first data no. Ang first data pa lang natudaan, it really revealed nga the origin, ang pinaka-origin gid sa Christmas is pagan gid. Kay ancient Egypt gid siya. And a mother nga ning believe siya nga ang iyang anak mo visit sa iyang decorated nga evergreen tree, which is also the origin of our Christmas trees nowadays. So pagan gini siya, but there is a reason nganong mao gini siya ang atong gipanindigan nga kultura even up to this day. Shall we look at our second data? Okay, so for our second data, brothers and sisters, the second data we're going to discuss is about the Saturnalia. Okay, so this has been also another popular holiday. In fact, Saturnalia, the most popular holiday in the ancient Roman calendar, derived from old farming-related rituals of midwinter and the winter solstice, especially the practice of offering gifts or sacrifices to the gods during the winter sowing season. The pagan celebration of Saturn, the Roman god of agriculture and time, began as a single day. But by the late Republic, particularly in the 133 to 31 BC, on the Julian calendar, which the Romans used at the time, the winter solstice fell on December 25. So this is interesting, brothers and sisters, no? Nakita nato na grabe kay siya ka-impact sa atong kalibutan ning this kind of event, no? Sa yearly holiday. Since, as we know, daghang kay ana na panahon na kita magatipon, and
it's pretty good to know na ing ana day ang koan day ay ang origin. So typically it's not really about the theme of giving, no, but also it's really about offering to the gods whom Saturn, who's the Roman god of agriculture and time, will bless them. Kay kuaton tan-awon, brothers and sisters, sa una, di man para sa ato karon labi sa atong kalibutan na grabe matag supply sa mga food o sa crops. Sa una jud panahon mga kaigsunan tong technologies dili pa kayo advanced. Ang mga farmers manglisod jud sila og getting supplies for their need, for their consumption. So mao nang ga-pray over sila sa silang gods for them to have food, grains, kaya para ma-provide sila with abundance to suffice the winter season. Apan, brothers and sisters, actually, di ko ma-surprise ani kang Saturnalia, kang the Roman god of agriculture and time. It's because this has been predominant sa una pa. Diba? Kung atong tanawon, brothers and sisters, ang mga people, they kept on praying to other gods so that they may have abundance and prosperity. Pero kung atong tanawon, brothers and sisters, let us be reminded that we have a God who actually gave us the abundance of life. So, Monang, brothers and sisters, always keep in mind, no, what are your intentions in doing this Saturnalia? Kasi nagkalungod ka thinking about that you are praying for the gods will help you in your everyday life. When in fact, that there is one true living God who is there to provide you. This can dili pa na winter season. This every day, gasik lang kasayaha, He will give you abundance. And maupod, what do you think, Sister Taj, about this? Actually, your data, Brother Eli, kaning Saturnalia, no, di ba the Romans used to celebrate this before? It is actually one of the most famous celebrations during ancient Roman times. But actually, naay pagkaparihaan ning celebration before sa Scandinavia. The Anglo-Saxons, they celebrated actually the same. Kuan paabton po nila ang winter solstice, which is called the Yule festival. So, ang mga Anglo-Saxon people, they used to celebrate this during winter times. So, na sila actually pagkapariha. And you know what, when this information came out, kaning Saturnalia or from the ancient Romans and the Yule festival of the Anglo-Saxon people, na-shock ang mga researchers nga. Kanya gilink nila ba sa birthday ni Jesus Christ kay of course the ancient Scandinavians or the Anglo-Saxon people, they also celebrated it on the same date, December 25 also. Unya pagawas ani nga information, controversial, alam mo ka controversial ang Christmas na nga gilink nila ang December 25 sa birthday ni Jesus Christ nga. How come si Jesus Christ was born on December 25? Unya it's very impossible sa mga, di ba na ay mga wise men or mga shepherds nga nag-herd ato nga time? It's very impossible to herd your sheep on winter. Kay mga matay man ang imong sheep. Manang pinaka-common gid kaayo nga question kung if you try to watch documentaries when it comes to Christmas, kani siyang Saturnalia or the Yule festival of the Anglo-Saxon people. Kuan gid siya kanang mao gid ang pinaka first nga mo pop up ng question nga, how come si Jesus Christ that was born on winter nga kuan man, it's very impossible for them to travel to Bethlehem on winter. Unya, it's also very impossible for the shepherds to herd their sheep on winter. Mo gina ang pinaka main good nga question nga pop up sa mind sa mga researchers when this information came out. So how about you, Sister Meg? Is there anything you want to say? So makita jud nato no kung kani ba ang atong
gituuhan kay tinuod kay sa usa pa lang ka article wala na maka-argue. Pero as you can see, kani pa lang sa Christmas daghan kayo mga article nga mo contradict sa usa na to nga katuuhan. Like for example, mayon sila nga December 25, which is karon ang December 25 winter na siya sa ato Pero ato nga time sa giingon ni Sister Taj, dili di ay pwede ka makakuan sa imong mga ships o unsa pa nga animals dira kung winter kay ma-cold sila or unsa ba, di ba? So contradicting kayo ang atong mga points, no? Labaw na sa mga cultural na to nga mga beliefs sa atong mga research. So dili makita nga dili pa jud ay kayo strong, no, ang foundation sa atong mga tinuuhan. So mao jud siya nga nag-encourage siya to nga we should really research for what is true. And sa isa ra jud na kabuk na to makita sa Bible na jud. Kung wala sa Bible, edi wala. Kung naa, edi maayo. Diba? So dili na to dapat palibog-libugon ng atong kaugalingon sa atong mga belief kay dapat isa ra jud atong tuuhan ang Ginoo ra jud. Amen. Amen. Praise. So what is our third data, Sister Meg? Okay, so ang atong third data is why is Christmas in December? Before anything else, ang akong kuan diri so many RRL, no? Okay. Yes. I've heard your Bible teaching and I noticed that you teach many things that I was taught growing up in the church. I wonder if you're teaching church traditions or the church. So connected kay ni siya sa akong data karon. The church in Rome began formally celebrating Christmas on December 25 in 336 during the reign of the Emperor Constantine. As Constantine had made Christianity the effect religion of the empire, some have speculated that choosing this date have the political motive of weakening the established pagan celebration, according to Britannica. So this is very saddening, also disappointing. One person can change our beliefs o kung unsa pay naa sa Bible. Makaingon ta nga, uy, ako, for example, ako dako ko, mayon ko nga. Ato na ning kwaon ning ingon ani niya, very significant siya kay nani siya sa Bible pero akong ipakuha. So this is murag lain bitaw kung ako pay Ginoo nga ano imo man ang ipakuha, who gives you the right? So ingon pa diri sa Matthew 15:7-9 nga, you hypocrites, rightly did Isaiah prophesy of you. These people honors me with their lips, but their hearts is far away from me. But in vain do they worship me, teaching us doctrines that precepts of men. So daghan jud kaayo mga gipanghimo ang devil nga very deceiving. Wala ta kabalo nga kani day atong culture kay mao na siyang way sa devil nga para mulayot ta kang Jesus Christ. Diba? Kay kung Christmas man kani, no? Christmas is the birthday of God. Pero ang atong unsa ba ni mga figurines kay Santa Claus, di ba? Yes. Oh, so kung birthday din siya ni Jesus Christ, nganong dili man si Jesus Christ ang atong ipa-show off nga. It is his birthday, pero aside sa pag-show off kang Jesus Christ, ang ato noong ipa-kita-kita siya si Santa Claus, murag ang lahi na ang pagtuo sa tao ba, like para sa ako, murag wala kayo bad kang motuo kang birthday ni Jesus Christ ning December 25th, and you can give sa imong mga loved ones, kay you can give man anytime you want, di ba? Like maka-give ka og gift sa January, February, kung unsa pa nga month, kung unsa nga day ang imong gusto ka maghatag og gift. Pero when we say Christmas man good, murag dili na man good hunahunaan sa mga tao bitaw, sa mga children nga this is the birthday of God, we will make it holy. So
murag kanang bitong ang ilang pagunahon na sa Christmas kay uy, naa si Santa Claus muhatag sa ako og gift. So grabe kay ka-deceiving ang Christmas, no. And murag para sa ako pud kay ang Christmas is every week man. Sa Saturday, we can give gift sa mga other people nga mga nangailangan og mga utang. Like for example, if it's Saturday, it's the Sabbath, no? Ingon pa jud si God nga keep the Sabbath day holy. We celebrate it kay dira ra ta naka-rest from our worldly stuffs and we celebrate it with God. We have our date with God. And if sometimes there will naay mga instances nga makakita kag mga strangers nga nangailangan help, so imong gitabangan, di ba? It's a gift na. You're a gift for them. So dili kay necessary nga dili jud Christmas jud maghanda jud sa Christmas kay para anin adjud kay gift sa Christmas kay gihatagan kay Santa Claus. Dili necessary nga motubo ka ana kay we can give gift every day and dili pod nga si Santa Claus na tungod ni Santa Claus kay naghatag ka gift. It's because God gave us a heart para mo damdam sa other people. It's not because of Santa Claus. So we should really change our mindsets, no, nga makita na to nga dili man ni si Jesus Christ ang atong padulngan ani kay usa pa wala ni siya sa Bible niya, contradicting kay ni siya sa uban nga mga sa researches, di ba? So, napadyod ingon sa Bible sa Matthew 15:7-9 nga, ingon ani di ay. So, Satan is very deceiving. We should really choose whom and which to trust or to mga kaigsunan. Yes, thank you so much, Sister Meg. Personally, brothers and sisters, kay this has also been my studies about the movement of Constantine. See, Constantine is very smart Yes. because he managed to unite the church and the pagan traditions. No, the birth of Christ is not on December 25, and until now, wala pa gyapon kabalo kung kanus adjud siya na born si Jesus Christ. In fact, pwede niyo na pangutanon pag moadto sa langit. Ato ingno na, Lord, kanus amang kanak anhi des kalibutan, mao ka nagsama sa amo. Ingana, no? So, it's not on December 25, but sad to say na a lot of our innocent children, no, pati nasa tong church, some of them believe that Christmas is the birth date of Christ. Kung ga-celebrate man ta, we cannot condemn pod atong uban na brethren who also, kay kami pod, maga-celebrate pod mo on that day, but we always been reminded that that's not the birth date of Christ. Sure, every day we can celebrate, we can remind, and on that December 25, we can also be reminded, but do not say bitaw na it's the birth date of Christ, because again, nobody knows. No, nobody really Yeah. knows when is the birth date of Christ. It's not even recorded because according to, from what I've understood, no, it's not really how important bitaw is like the birthday. Sure that we are blessed jud kung atong ma-celebrate ang birthday ni Christ, but for me, ang angay jud nato i-celebrate no is our personal relationship with Christ. That's supposed to be our focus, not just on December 25, but every day. And same goes with what Sister Meg, mutuod jud ka na, brothers and sisters, about ka na maghatag. Nganong sa ana ra man na adlaw ka muhatag, when in fact every day is an opportunity for us to give. That's a sad thought, brothers and sisters. Sa grabe kay kamuhatag pag abot sa December 25 or sa uban pa na holidays, apan pag abot na sa laing adlaw, wala na ka, nagdinalo, kanang keepers, di na ka manghatag. So, that is something that we should put in our hearts and minds. December 25 is not just a Thanksgiving season. Every day is a Thanksgiving season, and every day is our celebration of how Christ has died for us. Actually, no, kanang statement tinuduhan ni Sister Meg, Brother Ellie, kanang December 25 is indeed, dili gid siya ang birthday gid ni Jesus Christ. Actually, a lot of researchers speculated nga ang birthday ni Jesus Christ is somewhere in autumn or in spring. Kay imposible kaayo daw nga si Jesus Christ was born on a winter time.
It's because there are a lot of impossible things to consider. One is lisod kayo mo travel sa winter. And of course, lisod kayo mag-raise ang mga sheep sa mga shepherds, kuan sila sa gawas, nga labi na gyud nga winter. That's why it's very impossible kay, of course, ikaw daw mag-raise ka sa winter, di ba ka ma-hypothermia ana? Dili ba gapuson sa cold ang imuhang kasing-kasing, patay kay ka ana nga mag-raise ka sa winter, di ba? So kani pong data ni Sister Meg, no, of course Emperor Constantine was a powerful man before. He is one of the most popular historical icons throughout history. And of course, siya gyud ang nag-unite gyud sa church. So he used Christianity kay, of course, Christianity ring spread na siya sa throughout the Roman Empire. So mo nang gibutang niya nga December 25 so that ma-fully cut ang mga pagan practices. That's why mo ni siya ang December 25 nga gina-celebrate na to karon. So I do believe daghan kayo tayo na-learn karon, no? Ano pa lang daan origin sa Christmas tree? It was actually in ancient Egypt, kanang gift giving, kanang mga series lights, kanang pagwapuhay Christmas tree. That is actually Saturnalia, fellow brothers and sisters. We are not actually condemning those who celebrate Christmas, Yes, no? In true. fact, we do not despise you, fellow brothers and sisters. It's just that as children of the Lord and as His sons and daughters, it is our responsibility to spread the truth and nothing but the truth. Mga ginang ato ang mission, dili lang jud kita, no, but every one of us, not just within the SDA community, but also people Everyone. worldwide. Yes, that is our mission in this world, to spread the word and Christ's love everywhere. So, mo gini siya ang ato ang na-learn today. Labi na si Santa Claus. Actually, kanang si Santa Claus, kuha na siya. From what I've heard, saint daw na siya. He's a real-life saint. Murag Italian na siya nga martyr before kada si Santa Claus. So, kuan gid siya kanang grabe gid ang pag-twist sa devil sa mga Online utong kayo paminawon ka ng moingon bitaw nga. Dapat magbinuutan ka kay para hatagan ka gift ni Santa Claus. Dili day pwede nga. Dapat magbinuutan ka everyday kay hatagan ta grasya ni Jesus Christ everyday, di ba? Amen. That's something that we should promote. Yes. Yes. Kuan gina siya. That's true indeed, Sister Meg. That's why kita gyud nga mga kita nga mga parents. Kita nga mga parents. Kamo nga mga parents out there, most especially nga kabalo na mo sa kamatuoran, no? Nga Christmas is actually pagan by nature. Dili dapat mo close-minded. Dapat i-orient ninyo sa inyong mga anak nga Christmas is pagan activity, actually, fellow brothers and sisters. We're really sorry that we have to discuss this, but of course, we cannot live peacefully with lies everywhere. The truth will always set us free. The truth hurts, but it will always set us free. Again, that is the greatest gift that the truth can give to all of us. So now we know the true origin of Christmas, fellow brothers and sisters. I really think that this is a wee bit of a shock for everyone, especially nga attached kaayo sa culture sa Christmas. Kunya unaware sila sa truth. It's very hard to accept the truth indeed. As Christians, we should be keen observers, and we should never follow anyone blindly. I mean, what is the purpose of our eyes if we chose not to see the truth? We should stop practicing these pagan traditions, because as to what we have said, the Bible didn't actually mention the exact birthday of Jesus Christ. I mean, that's, of course, the main purpose of Christmas. Celebrate kita sa birthday ni Jesus Christ, diba? So, we should learn to break free from these. Blessed are those who didn't know, but choose to accept the truth. And how unfortunate for those who know the truth,
but still refuse to accept it according pa sa Bible. Let us now hear what our fellow brothers and sisters have to say about the origin of Christmas, and after that we will be hearing the inspiring message of our speaker for this afternoon about the detailed origin of Christmas and how come we still celebrate it even after this day. Let's watch this. Magsugod ta sa pagbasa sa 8. Lucas chapter 2 verse Lucas chapter 2 verse 8. Ang basahon, niadtong dapita may mga magbalantay sa karnero nga nagtukaw sa kagabion aron pag-atiman sa ilang mga hayop didto sa kaamahan. Mitungha kanila ang usa ka anghel sa Ginoo o midanag kanila ang himaya sa Dios o sa Ginoo. Busa nangalisang kaayo sila. Apan miingon ang anghel kanila, ayaw kamog kahadlok. Ania ako nagdalag maayong balita alang kaninyo nga makalipay kaayo sa tanang katawhan. Kay karong gabiuna nataw sa lungsod ni David ang inyong manluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Now, atong balikan kanang word diha ang nag-ingon niya. Mitungha kanila ang usa ka anghel sa Ginoo ug midanag disi imabaw nga dapit. Niadtong dapita may mga magbalantay sa karnero nga nagtukaw sa kagabion aron sa pag-atiman sa ilang hayupan. Ang uban ani nga version klaro gid kay dito kay nag-ingon niya kuan ang anghel mitungha dito sa mga tao nga nagpasabsab sa karnero, mga tao nga nag-atiman sa ilang karnero ug nagpasabsab. Pero diri nag-taking care lang, nag-atiman, nagtukaw. Now karon kana sila nga mga tawhana nagpakaon sa ilang karnero. Now kung nagpakaon og karnero, dapat daghana siya og sagbot or ting sibol, ting sprout sa mga sagbot aron pagakanon sa mga kahayupan. Pero ang problema aning claim nila nga December na tao si Jesus Christ. Ang December dito sa lugar sa DNC dito sa Israel or sa Bethlehem, mag-ulan na dito og ice snow. Baga kaayo nga ice snow. Palihog ra kog able diha sa inyong cellphone diha sa inyong sa internet. December season, butang na December season in Israel. Ang nakabutang diha nga mugawas, nag-ice snow, baga kay ice snow. Basta December nga season, nag-ice snow gyud diha. Na kung ga-ice snow, unsaon pagpasabsab na ining mga tawhana sa ilang karnero. Gani nagtukaw sa kagabion. Meaning, wa gid nila biya ilang karnero kay ilang gibantayan. Kay kanang sa adlawan pa nagpasabsab na sila og karnero. So, kana lang ang mga ideya, kana ang mga hint nga gihatag sa kasulatan. Nagtudlo kana nga dili ting ice snow ang pagkatao ni Jesus Christ. Atong mga anghel nga migula mitungha aron sa pagpahibalo kanila nga anang orasa anong lawa na tao ang ilang manluluwas nga Ginoo nga mao si Kristo. Dili kana during sa ting ice snow. Kay mitungha ang anghel panahon sa ilang pag-atiman sa karnero sa kagabion. Ato lang pa ako ng pagsabot no nga kanang mga tawhana nagpasabsab og karnero unya nagabin-an sila dito sila nagpahulay unya kumuingon ta nga December maing buntag sa ato nga tigpaminaw
hinaot kamo nga naa sa maayo nga hinaot kami nga naa kamo sa maayo nga panggawas ug maayo usab nga kahimtang diha sa inyo nga matag-usa ka puloy-anan. Now, ako usab una sa tanan ako nga gi pasalamatan ang nagasuporta ni ining programa sa ato nga mga kabatan-onan dinhi sa Tamarin Church. Pasalamat kami sa ato nga presidente usab nga diin nagmakugihon usab sa ilang mga buluhaton labi na dayon diha sa ato nga buluhaton diha sa Evangelism, si Pastor Max Dante Obos ug mayroon man usab sa ato nga Vice President si Pastor Nimrod ug si Pastor Cirilo Baal. Sila nga mga kadagpuan nato nagapaningkamot usab sa mga buluhaton nga bisan pa sa pandemya magapadayon gayud kini. Busa nagapasalamat kita kanila ug uban pa sa mga kaigsuonan nato labi na sa ato nga mga kaigsuonan nga nagasuporta sa mga buluhaton ug sa mga kaigsuonan nga nagapakahon usab sa ato nga mga magbubuhat. Nagapasalamat usab ako diha kaninyo nga hinaot ang inyong pagka makugihon sa pagsuporta sa mga buluhaton kini magapadayon sa gihapon hantod niya mobalik ang atong Ginoo. Now karon ning mga orasa magaisgot kita mahitungod sa the origin of Christmas. Nagkalain-lain nga mga ideya ang mga katawhan nga gipanulti or ilang gipakalat ngadto sa kadaghanan dito sa mga katawhan. Apan kung ato isgutan ang kasulatan atong subayon, siguro makakuha kita og ginagmay. Isang ginagmay apan kamatuoran kini makatabang kini kanato sa pagsabot diha sa kamatuoran mahitungod sa ato nga Christmas. Tungod kay sa kadaghanan karon nagsaulog naman yana o gituhuan nila nga kini siya tinuod alang kanila tinuod nga ang atong usa ka manluluwas nga mao si Ginoong Hesus natawo sa December 25 ug mao kana ang naa sa ilang panghina samtang nagabuhat sa mao nga selebrasyon. Apan atong hisgutan kini sa makadiyot. Nagapanghinaot ko nga kini usa lamang kagamay nga short videos, short nga panahon sa ato nga pagpadayag sa kamatuoran ni ini nga video aron nga dili kita malaayan sa pagpaminaw, no? So I hope nga ma-short nato ni. Now diha sa magsugod kita diha sa gitawag nato nga pagkatao ni Kristo nga diin giselebrar sa Romanong Katoliko. Now, sa Romano nga Katoliko, ang usa sa pinakabalaan nila nga usa ka holiest day sa ilang pag katuigan is mao ang pagselebrar diha sa pagkatao ni Kristo. Now sa sinugdan ni ana kining pagano nga Romano naga celebrar sa adlaw nga tawhan nga gitawag nato sa usa ka tawo nga si Nimrod. Ini si Nimrod atong tan-awon diha sa Biblia usa ni siya ka anak ni Cos. Atong nasabtan usab nga si Cos usa-usab ka anak nga nagagikan diha kang Ham. Kana si Ham aduna siya mga igsoon kay balotana, no? Si Ham, si Shem, si Japet gikan kana sila sa kang Noah, no? So atong itan-awon gikan sa kang Noah na ay nakabaton siya anak nga si Shem, si Ham, si Japet. Diha kang Ham nakabaton usab si Ham ug anak
nga mao si Cos. Dayon si Cos nakabaton og usa ka anak usab nga mao si Nimrod. Kana si Nimrod usa na siya ka tawo nga bantugan diha sa Biblia. Gani katanaw nato dinhi sa Genesis. Unamoy Biblia diha sa Genesis chapter 10 verse 6. Tanaw nato nagaingon dinhi ang mga anak ni Ham kay malumanta nga kana si Ham gikan kana ni Noah. Si Noah na anak na tulo ka buok, diba? Si Ham, si Shem, ug si Japhet. Kana si Ham nakabaton usab og anak. Tanaw na to. Ang mga anak ni Ham mao sila si Cos, si Ehipto, si Put ug si Kanaan. Ang mga anak ni Cos akong usabon. Ang mga anak ni Ham mao sila si Cos, si Ehipto, si Put ug si Kanaan. Ang mga anak usab ni Cos mao sila si Siba, si Abela, si Sabat, si Raama ug si Sabtika. Ang mga anak ni Raama mao sila si Shiba ug Dana or Dadan. Sa 8 may anak si Cos nga ginganlan si Nimrod. Si Nimrod nga maoy unang bantugang tao sa kalibutan. Pinaagi sa tabang sa Ginoo nahimo siyang labing maayong mga ngayam sa tibuok kalibutan. Busa ang mga tao miingon himuon kaunta sa Ginoo nga sama kamaayong mga ngayam ni Nimrod. Sa 10 ang unang gingharian nga iyang gimanduan naglakip sa Babel or sa Babel, Iraq ug Ikad. Nahimutang kini sila sa yuta sa Sinar. Sinar dito ni sa Mesopotamia, diha ang Babylon. Now, atong nasayran gikan sa kasulatan nga ang kaliwat mahitungod ni Nimrod gikan daay siya i-trace back ni siya gikan ni didto kang Ham, diba? Gikan kang Noah kabaton og anak tulo ka buok si Shem ug Japhet. Diha kang Ham nakabaton og anak siya nga si ginganlan og Cos. Dayon si Cos na ay mga anak usa sa iyang magulang kamagulangan ginganlan usab nga si Nimrod. Si Cos nakabaton og anak nga si Nimrod. Si Nimrod usa kini siya ka tawo nga bantugan sa kaning mga panahon. Wala po diri gilitok nga si Nimrod mao usab ang natukod sa Tower of Babel. O wala usab gilitok dinhi nga kinamang gud tay pagtuo sa uban bitaw giingon nila nga si Nimrod mao na siya ang asawa si Miramis mao ang asawa ni Nimrod dayon ang ilang anak mao si Tamos. Wala na siya nahisguti dinhi sa Biblia na si Nimrod mao ang natukod sa apan nahisgutan nga si Nimrod usa sa bantugan ni hari. Ang iyang giharian mao ang gikan sa Babylon, bisan diha sa Iraq o sa katong isa ka lugar nga gilitok. So ini siya nga tao gituhuan nga usa ka Dios sa ilang mga panahon. So nagdagan ang mga kapanahonan, gihimo gini si Nimrod nga usa ka Dios alang sa mga pagano. Yung tagpigan, mga tao kini nga nagsimba sa nagkalain-lain nga mga Dios. So usa diha si Nimrod nga ilang gisimba, gituhuan nila
nga natawo sa December 25. Pero diha sa kasulatan wala gayud giisgutan dinha nga si Nimrod natawo sa December 25. Wala diha sa Biblia. Unya kana pong giingon nila nga si Semiramis wala pod giisgutan diha sa kasulatan nga siya usa ka asawa ni Nimrod. Bisan si Tamos wala usab diha sa Biblia. Bisan ang paghisgot nga siya usa ka anak. Usa ka anak ni Nimrod o ni Semiramis. Wala gihisgutan sa kasulatan. Apan kumuhadto pud ta sa mga apocryphal book, mga apocryphal book. Tinuod na siya nga nasulat ang apocryphal book. Pero wala na siya gidawat sa mga theologians, sa mga Bible scholar nga usa ka part diha sa sinulat sa Ginoo mo ang 66 book. Naay mga book man gud nga gitawag na tug apocryphal nga gisagol dinhi sa balaang kasulatan. Pero wala ka na gidawat tungod kay kana nga mga sinulat tinuod na nga nasulat. Pero ang problema dili sila nasuportaran niining 66 ka mga sinulat nga gikan sa Ginoo. Wala man sila nasuportahan diri. Dili pud sila nagasuporta dinhi sa mga kasulatan nga gitawag natong 66 book. Mao na nga wala sila gidawat. Usa pud nga rason tungod kay kining mga apocryphal book nasulat sa mga katuigan nga ang Ginoo wala nagpadala og mga propeta. So mao na siya. Diha sa apocryphal bisan gihisgutan na lamang si Semiramis o si Tamos, wala pod. No, mao na kana nga hinungdan nga dili siya biblical nga mga pagtulunan. Pero nasayod ta nga ang kaaway nagapaningkamot nga ang katawhan malid out ngadto sa tinuod nga pagtulunan. Busa motuo ta nga kini nga mga buhat ng mga sulti-sulti nga wala nasulat diha bisan sa Biblia usa lamang kini kalimbong sa kaaway. Kay naisgutan diha sa mga uban yung mga kasulatan nga diin mga tao lamang nga nagasulat sa kanhing mga panahon nga kini si Semiramis, si Nimrod o si Tamos mao kini sila ang mga gitawag nato og Trinity. Gitawag nato og kining counterfeit sa Trinity. Kaya ang Biblia naghisgot og Godhead or naghisgot og gitawag nato nga Triune God. Ang Biblia naghisgot og Triune God. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Now kana sila nga tulo ka persona usa lamang sila. Gitawag sila sa Biblia nga usa lamang ka Dios. Aduna may usa ka lamang ka Dios in the person of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Makita na to na diha sa hindi ko masayop sa Mark may tungod sa pagbautismo ni Jesus Christ. Tingog gikan sa langit dayon naapod si Jesus Christ diha sa suba in the person of Jesus Christ, and then human sa pagbautismo na usab nga usa ka persona sa Holy Spirit in the person of kining dagway sama sa salampati. Samag salampati, dili gyud salampati. Samag dagway sa salampati. Ang kana silang tulo. Bisan gani ang Biblia nagisgot pod nga gamito na ang tulo ka ngalan sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu. Katulad sa Mateo 20:19-20 nga tudloi sangyan may balita nato sa nakalain-laing nasod onya tudloi sila sa gitudlo ko kaninyo bautismohi sila
sa ngalan samahan sa anak ug sa espiritu. So kanang tulo gitawag na sila sa ato nga terminology triune God. Ilang ta magisgot og ang Trinity. Kaya ang Trinity nga word daghan kaayo ang mga tawo nga ano ni kining dili mo tuo ni ana ba. Pero actually naas Biblia ang concept. Even though wala ang term nga Trinity, pero ang konsepto sa triune God, tulo ka Dios. So, usa ka Dios sa tulo ka persona na Ama. Mo na nituotan niya ng gitawag na Godhead or triune God. Kana pod sa limbong sa kaaway, nagbuhat pod siya og counterfeit. Mao ni sila si Nimrod ang amahan, dayon si Semiramis ang inahan, o si Tamos na mao ang anak. Sa history ni ana, si Semiramis nag-angkon nga siya ni Buros diha sa adlaw, silaw sa adlaw. Yung gi-claim nga si Tamos usa ka anak sa Dios. So tulo na sila karon, si Nimrod, si Semiramis nga nag-claim siya nga siya ang spirit, o ang anak nga si Tamos nga i-pronounce ni Semiramis nga usa siya ka son God, anak sa Dios. So mao na siya ang history. Now karon gi-practice kana sa Romanong pagano ang pag-celebrar mahitungod kang Nimrod sa December 25. Apan nagkadagan ang mga kapanahunan hangtod nga natawo si Jesus Christ sa panahon sa ED or sa Anno Domini. Yung tag Anno Domini, the Lord's Day, pagkatao ni Kristo. No. Natawo si Kristo sa ED. To be specific, AD 1. Sa diha ng mga kapanahunan, tungod kay gusto ang mga paganong Katoliko nga ipasimba ang mga katawhan sa ilang mga pagtulunan, may hinungdan niya ni-emerge sila. Ilang gitawag ang mga katawhan, nag-ingon sila sa ilang kaugalingon niya, atong dawaton ang inyong mga pagtulunan, ingon ng mga Kristohanon, o amo usab nga butangan sa among mga pagtulunan, jutay inyo, jutay pud amo, atong iusa ang tanan. Nya wala sila gibutang nga mga Dios diha sa ilang simbahan kanhing mga panahon. Mo hinungdan nga ang mga katawhan nagkadugay nga ang mga panahon. Kita nila sa history nga si Jesus Christ na tao ug mao'y usa ka manluluwas. Baka nakita usab nila diha sa simbahan nga si Jesus Christ ilang ginadala diha sulod sa ilang iglesia. Ay sumala sa pagtulunan sa Kristiyano, mausab na nagtuo sila ng Kristo sa Dios. So gibutang po diha sa simbahan. Karon nanulod ang mga Kristiyano. Pero sa ngadto ilan ang gipasulod ang ilang mga tinuod ng mga doktrina ang pagsimba sa mga kalinlain ng mga estatwa, kalinlain ng mga Diyos. Now karon niabot ang panahon, okay, dumdum tana no? Niabot ang panahon niya si Constantine the Great. Gikan sa iyang pagkapagano na convert niya to sa pagtulunan sa Kristiyano. So nahitabo nga siya usab ang tao nga naningkamot ng pagtawag sa mga Kristiyano aron sa pagkikiusa diha sa ilang pagsimba sa ilang Ginoo. Now karon nahitabo nga ang mga tao balik ta midawat sa ilang mga pagtulunan, nakasulod na sila diha sa iglesia. Unya niabot ang panahon usab nga ilang gideklarar nga si Jesus Christ usa sa ilang gisimba or usa sa ilang gitawag aning ilang gi celebrar, ilang gi-announce usab
nga si Jesus Christ natawo sa December 25. Niadtong tuig sa 4th century. So kung may tag 4th century, naana siya sa century diin si Constantine nagdeklara sa San Dilo atong tuig sa 321 AD. Yan ang 4th century. Pagtungtong sa 4th century, kay layo sa nga katuigan, deklara nila na si Jesus Christ natawo sa December 25. Sa katuyuan ng mga Kristiyano, madala nila diha sa ilang iglesia. Mapasulod nila diha sa ilang iglesia, bisan diha sa ilang mga pagtulunan. So yun na ang nahitabo ng kaigsuunan na ilang gideklara si Jesus Christ na tao December 25 itong 4th century. Apan sa Biblia mga kahigalaan, wala gayud kana na gitawag nato naisgutan. Wala kana naisgutan nga ang December 25 mao kana ang pagkatao ni Jesus Christ. Di ta mutuwa na. Never gina siya gihisgutan diha sa Biblia nga ang atong Dios na mo si Ginoong Hesus na tao sa December 25. Pero bisan tuod niya wala na isgutan ang specific na pagkatao ni Jesus Christ, naghatag gyapon ang Biblia og gitawag natong abstract hint or usa ka ideya na diha nimo makita nga pareha ba anong pagka second coming ni Jesus Christ, ang pag-anhin ni Jesus Christ or ang second coming gitawag nato og ikaduhang pag-anhin ni Kristo. Wala gihatag ang specific nga date, unsang tuiga, unsang bulana, unsang adlaw. Wala ka na gihatag sa Biblia. Pero ang Biblia naghatag og mga ideya, naghatag og mga ilhanan kung unsa nga mga season, unsa nga mga panahon, unsa ang mga ilhanan nga hapit na siya padayag. Ang Ginoo usab naghatag na ituod sa iyang pagkatao, dili specific pero naay season. Now, maghisgot ta og December 25 nga pagkatao ni Kristo dito sa iyang lugar sa Nazareth. Kanang lugar nga Nazareth, bilong na siya sa lugar vicinity diha sa gitawag nato Canaan. Kanang Canaan mauna na siya ang Palestinian. Nga tungad-to unsaon nila pagpasabsab og karnero nga nag-ice man ang lugar. Pag na kayo nga ice no, wala gisakbot motoro. So dili ta mo tuo sa giingon nila nga December 25 na tao. Pero kung tan-aw nato diha sa bisan diha sa internet, ang ting sprout sa ila nga dapit sa mga sagbot naa siya sa mga April. So after na sa pag-ice no, mutungha na pud balik ang mga sagbot April to May. Abril o Mayo nga mga bulan, tinggawas na siya sa mga sagbot. Ting sibol na sa mga sagbot. So posible nga si Jesus Christ na tao sa spring kining sibol nga mga panahon. So nasa April or May. Di ta ka specific. Silent man ang Biblia. Pero naghatag ang Biblia og hint. Anong mga panahon nating sagbot? Kay ang anghel ni tungha man sa magbalantay og karnero nga nagtukaw anang kagabion. Nagpakaon og karnero. Naa din ang sagbot. So dili ting ice no, nga December 25 or December nga season. So mao na siya ang ato nga makita diha sa talaan ng kaslasan ng igala. At least nga naatay mga ideya ni ining mga butanga, ibasin unya o nagtuo ta nga kanang mga butanga kanang mga bulana sa December 25 ang imong manluluwas ka tawo niya na
dili ka na tinuod. Never in the Bible nagisigutan December 25. Apan ang Biblia nagisiguot og mga season, panahon. Ano sa mga tao ang atong manuluwas. Wala lang specific na date o tuig. No? So, God bless sa inyong tanan. Hinaot nga katong jutay nga mga mensahe nato mahitungod sa ato nga gisbutan nga naguluhan the origin of Christmas. Makahatag kaninyo o kaalam, kahibalo diya sa inyong pagtuo sa Panginoon. God bless. Ang Diyos magapanalangin kaninyo. Praise God sa atong nabaton ng kamatuoran, brothers and sisters. Especially pinaagi sa atong speaker na si Pastor Gabales. Is it that right, Sister Taj and Sister Meg? Yes. Yes. Praise God. So at this moment, brothers and sisters, welcome to the
special prayer for the youth. Where we gonna unite our prayer requests. No, gikan sa atong mga kaigsunan from all over the country, the world, and we'll unite it through our special prayer. So let's start with you, Sister Meg. What is your prayer request, Meg, that you have got solicited this session? Ako, Pastor, is happy, healthy, o madasigon nga life karon nga year. Amen. Okay. Si Ate And Tad, what's your prayer request? I would also like you to pray, Pastor, for those people out there who are still so blinded, and it Mm, seems to be difficult for them to accept the truth, especially when it comes to the Christmas traditions. mm. And let us not Then, forget, Lord, to pray for our new set of leaders for this year 2021. So praying na sila paminaw sa Panginoon as their ultimate wisdom and not just the opinions mm, of other men. So that is our prayers, Pastor. magampo ta. Dalaygon og silimbaho na mga Dios sana ikaw sa himaya sa mga langit. Dako kayo among kalipay amahan, naning mga orasa nakahimo kami sa pagduol diha kanimo pinaagi sa mga pag-ampo. Tungod kay ikaw ang amo nga Dios. Ikaw ang nagahatag sa tanang butang nga sa among kinabuhi. Busa kanimo lamang kami magaduol ug magapangayo sa tanang butang. Ginoong Dios, kanimo una sa tanan, nagapasalamat kami sa imong pagdumala kanamo sa paghatag kanamo sa among gikinahanglan sa matag adlaw. Labi na sa pagkaon, maingon man usab sa hangin, uban pa tubig, ug pagkaon, ikaw naghatag niining tanan. Sukad sa among pagkatao niining yutaa, amo kining nagpahimuslan ng mga butang. Busa kanimo Ginoong Dios, nagakalipay kami ug among gibalik ang dungog himaya kanimo kining mga taknaa. Ginoong Dios, sa pinasahi kami nagaduol kanimo uban sa mga paghangyo ug sa mga pag-ampo Ginoong Dios. Una sa tanan Ginoo, kami naghangyo kanimo nga ikaw sa gihapon unta maghatag kanamo og maayo nga panglawas ug magmalipayon kami niining bag-o na usab nga tuig nga moabot sa among kinabuhi nga wala untay dautan nga manghitabo o mga problema nga dili namo makaya, mga pagsulay sa kinabuhi nga dili makaya. Kung moabot man kining mga butanga nga mga pagsulay Ginoong Dios, tabangi kami nga sa gihapon bation namo ang kalipay uban sa pagpasalamat diha kanimo alang niining mga panghitabo. Kay kining mga butanga makaayo man alang kanamo sa paglig-on sa mong pagtuo ug pagsalig diha kanimo. Ug maingon man usab Ginoong Dios sa mga katawhan nga wala pa sa kamatuoran, anaa pa sila diha sa ilang kaugalingon nga panghuna-huna o kalipayan. Pareho Ginoong Dios, tabangi sila sa ilang kaluyahon, sa ilang kaugalingon. Nagkinahanglan sila og Dios apan tungod sa sala sila dili makahimo sa pagduol diha kanimo. Ipadala mo unta ang balaang espiritu nga maoy magakonberto kanila sa pagtuo diha kanimo ug pagsabot sa mga kamatuoran nga naa diha sa balaang kasulatan. Atagi sila aron makahimo sila sa pag-response sa kamatuoran sa pagtuo diha kanimo. Ginoong Dios, daghan pa sila nga mga katawhan nga buot kamo nga makauban yan ang langit nun nga puloy-anan. Apan Ginoong Dios, wala kami mahimo, kami lamang sa among kaugalingon. Kay nasayra namo nga ikaw mao lamang ang makadala kanila, makabalhin kanila gikan sa kangit-ngit ngadto sa kahayag. Ginoong Dios, dugang pa among iyampo usab ang mga bag-o nga napili nga mga liderato
nga magapunction niining kami nga katuigan sa 2021. Kanimo Ginoong Dios palihog, andama sila sa ilang kaugalingon. Hatagi sila sa kamatuoran, hatagi sila sa kadasig sa pagserbisyo alang diha sa imong iglesia. Ayaw itugot Ginoong Dios nga ang kaaway magatintal kanila sa dili pagbuhat sa mga responsibilidad. Himua sila Ginoong Dios nga maridi. Maandam sila og sa ingon ni ana magabuhat sila sa ilang angay nga pagabuhaton aron nga ang imong iglesia, ang imong mga katawhan, ang imong organisasyon magpabilin nga magabarog nga malig-on, magpabilin nga nagabuhat diha sa buluhaton alang sa pagtabang diha sa imong buluhaton sa pagpakaylap sa maayong balita o maingon man usab diha sa responsibilidad diha sa iglesia aron ang iglesia magabarog usab uban sa imong tabang. Ginoong Dios, daghan kaayo kami og gipasalamat diha kanimo. Daghan kamig mga paghangyo. Ikaw na sayod sa mga kakulangon sa amo nga mga pag-ampo. Apa naghandom kami nga ikaw magatabang kanamo, magahatag kanamo sa among gikinahanglan sa matag karon ug usna. Ginoong Dios, salamat kaayo kay ikaw nagmaayo sa among kinabuhi. Salamat kaayo sa mga saad nga ikaw dili mo biya ni bisan kinsa nga adunay pagtuo diha kanimo. Kini among isalig ang tanan tungod lamang sa gamhanang Dios nga mo si Ginoong Hesus. Amen. Okay, that's a wrap for our episode this afternoon, fellow brothers and sisters. Thank you so much for being with us throughout the discussion. And also thank you to Pastor Gabales for his detailed message on the origin of Christmas. So there is only one thing I can say, fellow brothers and sisters, is we should be stewards of Christ, especially for the truth. We should learn to accept the truth because, what we have said earlier, that the truth hurts, but it can always set us free. That's why it's very important for us to be open-minded with the truth, and we should not allow ourselves to live in a bunch of lies, fellow brothers and sisters. As you can see, mga kaigsunan, dapat hinji kita sa kinsa man dapat atong tuuhan diri sa kalibutan, mga kaigsunan, kay wata kabalo if instrument ni siya sa devil or ni God. Sisters, instead that we keep on condemning other people, labi na sa tong kauban ng mga kaigsunan nang ga-practice of Christmas, no? Why not, instead of kanang di man jud ta mo na mag-yoke sa any tradition, but why not we will take this opportunity to share the gospel, no? Especially in Christmas seasons where it's more on giving. Why not we'll take this opportunity to spread it, no? To let them know about Christ, for them to better understand His love, and ultimately they're gonna know about God's plan for all of us. So, brothers and sisters, I can say it's know your intentions. What are your intentions in doing this event? Does it glorifies God, or maybe it just honors men? Before we will wrap up our episode for this afternoon, brothers and sisters, we would like to thank our supporters and sponsors for this afternoon. First and foremost, I would like to thank God for this opportunity that we have used the StreamYard. So, Basinate brothers and sisters who would like to help us in continuing this virtual method of our recording. So, just inform us, contact us if you would like to help us build up this virtual studio. While the condition of our surrounding is still not sure, no? So thank you so much for this opportunity. Sister Meg. I would like to take this opportunity nga mo
dili lang magpasalamat sa mga sponsors. Ug labaw na sa year nga gihatag sa ato sa Ginoo karon nga despite sa pandemic, naagi hapoy nagasuporta sa youth og labaw na sa akong position there sa youth nga throughout support jud kaayo ang uban elders niya si Brother Eli Jud ug si Sister Taj ug mga pastors. And I would also like to thank the support sa atong mga youth and sa mga atong mga nahimo nga mga programs o mga feeding, no? Daghan kay tag na nga sharean sa atong blessings o shout out pod kay Brother Frank Zachary sa iyang initiatives pod last week sa iyang gift giving dito sa Tagibo, and for Sister Ethel pod sa Elder Ethel sa iya pong gift giving dito sa Kahayagan. So praise the Lord jud kaayo sa mga initiatives sa atong brothers and sisters mga kaigsunan, no, and sa help pod sa atong mga youth. And also I would like to thank Brother LR pod sa todo support jud sa tanan mga programs nga gina-propose sa atong mga officers. Amen. Sister Taj? Okay. I would like to take this opportunity to thank our beloved sponsors in this afternoon's program. And of course, to our viewers and participants, despite our hectic schedule, we were able to manage to deliberate our parts in this afternoon's program. And of course, to our beloved sponsors with they never fail to surprise us in their own remarkable ways. So thank you so much, sponsors. So, Pastor Gabales? Gusto pasalamat? Okay. Una sa tanan, no, pasalamatan nato ang Ginoo tungod kay nagatag siya kanato og nirwan gyud kanang panahon sa pagduol, pag-agandam sa atong kaugalingon. To conclude, kang family Hilario, family Tuario, family Narvaez, ila Brother Joscoro and Liling Narvaez, Brother Mark and Sister Narvaez, Brother Bacasnot, Dr. Bacasnot, and sino pa man? Pastor Hermoso, Pastor Ganop, and Pastor Gabales. And sa atong media team nga sila Brother Silyar and Brother Joseph Hermoso. Thank you kayo sa inyong mga support sa among program. Yes. Yes. Praise the Lord. Yes, Pastor. Thank you so much, Pastor, for deliberating your thanksgiving gratitude to our sponsors and our brethren who truly supports our program. So, brothers and sisters, keep in mind that whatever situation that we have right now, do not be afraid, because remember, in the end, God's love will get over. So, for now, let us proceed with our closing song, to be followed with our closing prayer. He will make a way for me. He will be my
Mga kaigsuonan, atong iduko atong mga ulo alang sa pagampo. Amahan namo nga nakasakay tas-an sa mga langit. Ning kapuno namahan kami sa kanunay nagadangop kanimo, nagahimaya sa imong ngalan kay ikaw among Dios nga dalangpanan, nga tag-iya sa tibuok kalibutan, labi na ikaw ang tag-iya sa among mga kinabuhi. Pasaylo kami una sa tanan sa among mga kalapasan, hunahuna pulong ug buhat Ginoo. Pasaylo kami Ginoo sa among pagkatawhanon. Ug amo ikaw gipasalamatan sa tanan. Grasya panalangin nga among nadawat kanimo, mga proteksyon kada adlaw, bisan asa kami nagalakaw, ikaw naghatag kanamo sa among mga gikinahanglan adlaw-adlaw Ginoo. Ikaw ang tanan source sa tibuok kalibutan. Ikaw ang among pasalamatan sa tanan Ginoo sa among mga kinabuhi nga imo pa kaming gilugwayan hangtod karon. Nining kapuno namahan ako nagaampo kanimo nga ikaw magapanalangin sa tanan labi na sa mga televiewers sa FB kung bisan asa man sila nagatan-aw karong Ginoo. Ikaw magapanalangin kini nga mga programa sa mga kabatan-unan Ginoo. Ikaw magahatag og dugang pa nila nga mga kaalam, dugang nila nga mga pagpaningkamot nga dili gayon magmaluya aron sa batbat kanunay sa pagpaminaw sa imong mga pulong uban sa mga kabatan-unan, labi na sa among pastor nga mo'y magadala niini nga mga mensahe, si Pastor Ariel Ganob. Ngwagi ang iyang kaalam Ginoo nga masabtan usab namo ang mga mensahe nga iyang pagadadon ning kapunon. Panalangin ni Lord ang tanan-tanan kay wala kami kahimaon sa among kaugalingon. Panalangin sa mga pastors dinhi, mga kaigsuonan, ang tanan nga mga membro ning maong iglesia Ginoo dinhi sa Tamarin Road, Butuan City Church. Tabangi kami kanunay nga maglahutay bisan pa sa daghan nga mga pagsulay niini nga amo karong giatubang nga mga pandemic pinagi sa COVID Ginoo. Apan amahan kami naghangyo kanimo nga magkabarog kami bisan sa dahang mga pagsulay. Amo kining gitugyan Ginoo ang tanan. Amo ikaw gipasalamatan sa pagtubag nimo kanunay sa among mga pagampo. Tungod lamang ni Ginoong Hesus nga mong manluluwas. Amen.